Oh, okay. Uh, magandang araw ng Panginoon. At muli, tayo po ay nasa huling, ano pa yan, mga araw ng 2025. So, ilang araw na naman, tayo po ay magpapasimula na ng isang bagong taon na papasok. Ilang araw na lang, 2026 na. At paalala lang po, habang nalalaglag po ang mga taon na palipas, ay yun po ay isa sa mga sinyalis na malapit na pong mangyari ang lahat ng mga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, at siya ay babalik na sa panahon na nangyari na ang lahat ng kanyang mga sinabi. Hey, so mag-celebrate tayo ng New Year niyan. No. But huwag po natin kakalimutan, nagse-celebrate tayo dahil hindi bagong taon po, kundi alam natin na lalong lumalapit po ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Yun po ang tatandaan natin. Not because of the New Year, but we know that God is about to finish His plan pagdating po ng ating Panginoong Jesucristo. Magkakaroon na po yun ng kaganapan lahat. Okay, tayo po ay patuloy na manalangin sapagkat lagi ko pong pinapaalala sa inyo, huwag po tayo maging complacent sa mga panahon ngayon. Sa ating bansa, alam na natin na maraming mga bagay-bagay na nangyayari na marahil ay pinapahintulot na rin ng Panginoon upang magising po ang maraming mga Pilipino sa nangyayari sa ating bansa. No? So, patuloy po natin ipinalangin ng ating bansa, especially this coming year 2026. Marami ang nagsasabi, meron pong mga pangyayari na mangyayari sa next year. Hindi po natin alam yung mga yan. But alam ko na palalayain ng Panginoon ng ating bansa at ang Iglesia sa kanyang patulog-tulog at ano pa yun, at saka sa pagkonsente sa kasalanan. Yan po ay tatapusin ng Panginoon sa loob ng Iglesia. Hindi lamang po yan na sinasabi ng iba na umuhula nito. Ito po'y nasusulat. Ano po? Ito po'y nasusulat. Kaya po, hindi natin pwedeng sabihin na sila ang nagpropesiya na don't know. We're just learning it from the Word at yun po ang ating pinagbabasihan. Ano po? At ang giyera po sa Ukraine and Russia, wala pa pong nakakatya nung itong magtatapos. Lalo pong sumisidhi at ayaw pong tigilan. Ayaw pong tigilan ang giyera doon. Both of them are willing to magkaroon ng negotiation for peace, and yet there are some people, especially other countries, na parang ayaw nilang tigilan ito. Hindi natin alam kung bakit. At ang mga pangyayari pa sa iba't ibang mga bansa, kahit dito sa ating mga katabing mga bansa, there is a brewing also na nagkakaroon po ng yung sagutan ng mga word of war, sagutan ng mga babala, mga banta dito sa Pacific at saka dito sa South China Sea. So marami po ay hindi natin yan napapansin marahil kung hindi kayo nagbabasa ng mga balita. Just to be sure na alam natin yung mga panahon at lalo tayong nagiging handa sa lahat ng mga bagay na yan.
So let's all pray. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Patuloy ka namin dinatakila, sinasamba, pinupuri, tinataas ang iyong dakilang pangalan. Yahweh, ikaw na siya na nga. Wala na pong ibang Diyos maliban sa iyo. Hindi lamang ayon sa mga nasusulat, kundi nakikita namin, Panginoon, ng iyong pagkilos sa aming mga buhay. There are things na kumisan hindi po namin maunawaan, but still alam namin na alam mo ang lahat ng ito. At ito yung ipinapahintulot upang kami, Panginoon, ay lalong tumatag sa aming pananampalataya sa iyo. Wala kang binalak na anumang masama, Panginoon, sa iyong mga anak, kundi kabutihan, alang-alang sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, Ama, aming Diyos, sapagkat ikaw ang aming Ama, kayo pa rin ang aming Hari, at kayo pa rin ang aming tagapagligtas sa pamamagitan ng aming Panginoon. Salamat po, pagpalain mo po, patuloy ang mga salita namin pag-aaralan. Hayaan mo, Panginoon, na buksan ng Banal Espiritu ng malawak ang aming mga espiritu upang maunawaan namin lahat ng ito. Hindi lamang ito sa aming karunungan, sa aming mga kaluluwa, kundi ito'y maging kaligtasan ng aming buong katauhan. Katawan, kaluluwa at espiritu. Salamat po sa lahat ng iyong gagawin, sa iyong pahayag sa araw na ito, Ama. Sa lahat ng pag-ibig na ibubuhos mo sa araw na ito. Hayaan mo po ang iyong Banal Espiritu ay kumilos at magturo sa amin at magpaunawa ng lahat ng aming pag-aaralan. Salamat po, Ama. Sa lahat ng ito, sa iyo po namin binibigay lahat ng karangalan, kapurihan, sa tanging pangalan lamang po ng aming Kristo. Amen. Okay, let's open our Bible, Kadagad. Doon po sa ating pinaka-main text, actually, kumukuha lang po tayo ng ilang verse dito, kuminsan isa lang. Then, babasahin pa rin po natin yung kabuuan ng mga nauunang mga pananalita na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, ang sabi dito, ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Mateo 24:8. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Okay. So, kung titingnan natin ang ating binasa dito, hindi ko po malagyan ng saktong tema sapagkat ito'y medyo kakatwa kung talaga tutuusin. Bagamat ginamit po natin ang salita ng ating Panginoon. But in all of this, siguro isuma na po natin doon sa ganitong tema. The comparison of the coming of Christ to a childbirth. Siguro ganun ang maaari. Ano po? Ikumpara yung pagsilang ng isang bata sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. Yung pong i-compare natin po yung dalawa na yun. Comparison of the birth of a child on the coming of our Lord Jesus Christ. So, ito po isang bagay na ako rin ay namangha sapagkat kami pong mga nagsipag-aral ng Biblia sa napakatagal na panahon. Kami pong mag-asawa, ang aming pamilya ay more than 40 years na kumikilala sa ating Panginoon Kristo at marami pong mga panahon na dumaan. Kami po ay dumaan sa maraming mga pagdadalisay. Ano po? Pagdadalisay, kasama na po dyan ang pagtutuwid, pag-rebuke. Ano po, kuminsan ay may kasama pang paghampas, pagpalo.
At kung minsan ay talagang sasabihan ka ng Panginoon na medyo masishock ka doon sa mga maririnig mo sa ibang tao, and yet hindi po natin alam yung mga salitang yon ay ano ba yun, yung kapahintulutan ng Panginoon na marinig natin upang tayo po'y magising. So, ganun po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Bilang isang ama, siyempre, yun po nasusulat sa Hebrew, dinidisiplina ng Diyos ang mga itinuturing niyang mga anak. At ang pagdidisiplina at pagtutuwid ay hindi po magaan, masarap. Minsan yung parang yung awit na masarap pakinggan. Ano po? So, no. Ito po ay isang bagay na kuminsan ay parang espadang matalim na magkabila ang kanyang talim na tumutusok sa ating mga puso. And yet, yung pong mga pain na yon ay hindi po yun ginagamit ng Panginoon upang tayo po'y patayin, panghinaan tayo ng loob, kundi lalo po tayo palakasin. Okay. So, basahin po natin yung mga salita ng ating Panginoon, na bago po tayo nakarating doon sa verse 8. Muli, babasahin po natin yung kasaysayan, na sabi dito sa verse 3 ng 24 chapter. Nasa bundok ng mga olibo si Jesus, samantalang siya nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. Babalikan po natin ito. Kailan po ba mangyayari ang mga bagay nito? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ang katapusan ng mundo? Hindi po yan katapusan ng mundo, no? Marami po kasi nagsasabi na mawawasak daw ang mundo, mawawala na tayo lahat. Ang ibang translasyon po nito, kung titignan natin, doon sa mga nasa ibaba, halimbawa sa Greek, ito po ay nakasulat sa page 3 na sa Griego na ang pakahulugan ng katapusan ng mundo ay katapusan ng panahon. Yun po, nandito po sa ilalim ng Biblia yan, sa bandang pinakasulok na left side sa ibaba. So, nandun po yung ibang mga katumbas niyan sa Griego. So, hindi po katapusan ng mundo o pagkawasak ng mundo, kundi katapusan ng panahon. An end of time. Yun po ang sinasabi po doon. Yung pong end of time, ang ibig po sabihin doon, hindi naman po matatapos ang panahon, kundi yung pong time o panahon ng tao, kundi magpapasimula na ang panahon ng ating Panginoon. Yun po ang tinatawag nila na government na tinatawag nilang theocracy. Theocracy na ibig sabihin, ang Diyos na sa pamamagitan ng ating Panginoon ang siyang maghahari dito sa lupa. Ang ating Panginoon for 1,000 years. Ang sabi po dito, ginamit natin nung nakaraan, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas at marami silang maililigaw. Di ba? Ganun yung pinag-aralan natin nakaraan. Makaririnig kayo ng alingaw-ngaw ng mga labanan at mga balita tungkol sa digmaan. Sila po, nangyayari na yan. Sa Russia, sa Ukraine, in some part of Africa. Ito po, medyo nagkakaroon po ng brewing dito sa South China Sea. Ang sabi niya, ng ating Panginoon, makarinig kayo ng alingaw ng labanan at mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mabagabag. Yung pong huwag kayong mabagabag, ano ba yung salita sa English doon? You are going to hear the noise of battles. Battles close by and news of battle far away, but do not be troubled. Ayun. Do not be troubled. Huwag kayong magbagabag, ano yung kapampangan to? Ligaga na ka. Ayun. Sabi, huwag kayong mabagabag.
dapat mangyari ang mga ito. Dapat mangyari ang mga ito. So, ang dami pong nananalangin ngayon ng mga Kristiyano, Lord, wag po sana niyong ipahintulot. Ay, para na po tayong nananalangin na, Lord, mas mahusay kami sa iyo, wag mong ipahintulot. Maraming mapapahamak. Alam mo, hindi po natin pwedeng gawin yun na salungatin yung mga nasusulat na. Kundi panalangin natin na tayo po'y bigyan ng Panginoon ng kalakasan ng loob na humarap sa panahon na yon na dumarating. Yun po dapat ang ating sinasabi sa mga tao. Dapat mangyari ang mga ito, sabi ng ating Panginoon, ngunit hindi pa ito ang wakas. So yung nakikita po natin yan na mga digma-digmaan na yan, ano pa lang po pa yan, ano? Introduction pa lang. Kumbaga sa kanta mga introduction pa lang yan, mga prelude, tawag. Sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa-bansa. Ito ba nangyayari? Nakaraan na po ito ilang taon na nang nangyayari yan, ano? World War I, World War II. Ngayon, tahimik na tayo sa buong mundo, pero andyan pa rin yung mga digmaan, ano po, mga labanan. At kaharian sa kapwa-kaharian. Ano? Kingdom against kingdom. Ito po ay nangyayari na ngayon kasi iba po yung bansa sa kapwa-bansa. Yan, mga nations po yan. Ano? But a kingdom against kingdom, ito po ay nangyari noong unang panahon at ito rin po ay nagkakaroon po ngayon ng parang girian din ng mga kingdom sa Middle East. Ano po? Sa bandang yan. At inyo po napapansin yan ba? Nagkakaroon din po na sila ng girian ngayon. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Yung pong famine and earthquake. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ano? At yung ating pinaka-main verse, ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Okay? So dapat ihanda po natin ang ating mga sarili. Huwag naman po kayo magpapanik at baka naman kayo bumili ng isang bodega at impakan ninyo lahat ng pagkain. Abay, kung meron po kayong magagawang ganun, mas mabuti. But that's not, hindi po yan pananampalataya. Yun po'y panic. Ano po. So, alam naman natin ang sabi ng Panginoon na mamaya po yun yung ating pinakang conclusion, babasahin natin. Ang sabi ng Panginoon, di ba, Isaiah 41:10 and 13, Be not dismayed, for I am God, fear not, for I am thy God. Di ba? Huwag kayong magkalimihanan. I will help you, and I will uphold you, and I will hold you to the right hand of my righteousness. Yun po ang tayuan natin. Ano? Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon, maging sa panahon na yun. Di po ba si Elijah, nang siya'y tumakas, mula kay, anong tawag nung si Jezebel? Nagtago siya. Sipin po ninyo, katatapos lang niyang manalangin na bumaba ang apoy mula sa langit upang sunugin ang kanyang handog na hindi binibigay sa Diyos. Nauna yung mga sumasamba kay Baal, mga propeta ni Jezebel, nagkasigaw-sigaw na sila, namaos na sila, sinugatan na nila yung kanilang mga katawan para lang pakinggan sila ng kanilang Diyos-Diyosan na si Baal. Dito walang dumating na sagot. Ang sabi ni Elijah, ako naman, it's my turn. Para gano'n ang istorya. Tinawag ni Elijah yung kanyang mga protege, yung kanyang mga tagasunod. Buhusan ninyo ng mas maraming tubig yung altar na ating paghahandugan. So, binuhusan nila ng tubig yung altar. So, ipinastong nila yung handog na hayop, kung kambing man ito, o tupa, o baka. Binuhusan pa rin nila ng tubig. Then, suddenly, nanalangin si Elijah. Panginoon, sabi niya, luwalatin mo ang iyong pangalan sa araw na ito. At biglang
bumulusok ang isang apoy mula sa langit at sinunog ang altar kasama po ang handog na basang-basa at ito'y naging abo sa ilang saglit. Tapos noon, nag-aalis si Jezebel, pinaghahanap niya yung mga naniniwala sa Diyos, mga propeta ng Diyos, at pinagpapatay po niya yung iba. Kaya natakot si Elijah. Nagtago, tumakbo, walang tigil. Nagtago sa yungib. Sipin po ninyo, katatapos lang na gumawa ng milagro ang Diyos sa pamamagitan niya. Tapos, biglang nilukuban siya ng takot. Kaya dumating ang ating Panginoong ang Ama, si Yahweh doon sa kanya sa pamamagitan ng isang malumanay na tinig, a small voice, ang sabi, Elijah, anong ginagawa mo dyan? Ako ba'y nagtatago? Bakit ka nagtatago? Paano po si Jezebel? Pinatay na po niya lahat ng mga propeta ninyo. Kaya po ako'y nagtatago dito. Sabi ng Panginoon sa kanya, meron pa akong tinirang 7,000 mga propeta. ang lesson doon, why? Pagkatapos na makita ng propeta na ito, ang isang kababalagan na agila-agila ay biglang natakot dahil lamang sa isang babae. Kaya ang ginawa ng Diyos sa panahon na yun, ng kanyang nandun siya, pinakain siya ng Diyos. At dumating yung mga raven, yung pong mga black na mga birds, at dinadalan po siya ng mga pagkain. Ganun po ang Diyos. Kaya po, kami, nakikita na namin yung mga bagay na yun since the beginning na kami kumilala sa Panginoon. Way back 40 years. Kailanman po hindi po namin naranasan na magkulang ang Diyos sa amin. Bagamat kami po ay dumaranas ng kuminsan ng mga pagsubok the other way. The other way. Pero sa pangangailangan namin sa araw-araw, pagkain, damit, inumin, kahit naman simpleng tirahan noon, na tumigil na kami sa kakalipat na parang kaming mga NPA na no permanent address until na ipinermanente kami ng Panginoon sa isang lugar, nagtayo ng shop sa tulong ng isang kapatiran. For 18 years, we'll stay there. 18 years. Pero nanalangin ako sa Panginoon, nang sabi ko sa Kanya, Ama, hindi na po ako aalis sa lugar na ito kasi umuupa lang po kami sa shop. Hindi na po kami uli aalis sa lugar na ito for 18 years hanggat hindi mo binibigay sa amin yung permanenteng tahanan namin, bahay namin. Alam po ninyo, ang Panginoon, titignan niya kung gaano ka magtsatsaga. Siyempre, ipapakita niya sa iyo yung daan kung paano mo yan mararating. Hindi yan mauhulog mula sa langit. Sabi nga po ng isang narinig ko, nabasa ko rin, na God will give you a mansion. But, kailangan mong kunin yung mga marble sa bundok upang gawin mo yung mansion na yan. No? Igagawa kita ng isang bibigyan kita ng isang malaking bahay na yari sa kahoy ng mga tatigas, mga nara, mga kamagong. Pero kailangan mong kunin yan sa bundok at itayo mo yung pinangako ko sa iyo. And He will give you the strength to build out those mansion or kung ano man yan, dahil hinihingi mo. Di yan mauhulog mula sa langit mo. No. So kami po'y naghintay. After 18 years, 2007, nakalipat po kami sa bahay dito. Sabi nga sa misis ko, sa lab ko, di man natin talaga, inasahan ko, hindi ko masasabi din namin nasahan. We pray for this. Sabi ko, buti na lang, sabi ko sa kanya, na ipagtayo ko ng palasyo ang aking reyna.
Sabi ko sa kanya, doon ang Panginoon po ang nagpatayo nito. Ano po? So, ganun po. Binibigyan ko lang po kayo ng encouragement sa mga bagay na yan. Don't lose hope. Kahit po sa pamilya ninyo, nagkawatak-watak kayo, nakahiwa-hiwalay na kayo. Alam mo, parang no chance to be together. No chance to be together. No. Wala pang imposible dyan. Ako bibigyan ko po sa inyo ng isang halimbawa. Si Eddie Mesa at saka si Rosemary Hill, for how many decades sila po naghiwalay? For how many decades? Ang mga ninuno po ni Rosemary Hill, nandyan po sa Porac. Si Eddie Mesa, hindi naman po talaga Mesa talaga yung ano niya eh. Ano po? That's just a screen name. Pero nung kumilala po sila sa Panginoon, nag-usap sila. Si Eddie Mesa po kasi ang Kristiyano. Ano? Style Elvis po yung pagkanta niya. Di ba? Si Eddie Mesa ang Kristiyano. At sila po yung nag-usap. Yun po ang alam kong masaysayan nila. Can we reconcile? Pwede ba tayo magsama? Kalimutan natin ng lahat ng nakaraan natin. Kalimutan natin lahat ng nakaraan natin. Pwede ba tayo magsama ulit, ayusin natin ang ating relasyon? At pumayag po si Rosemary Hill. Ngayon po matanda na sila. Andiyan po magkasama sa ministry. Dumanas din po sila ng pagsubok. Yung anak nila, si Suplada. Si Cherry Hill, namatay sa cancer. Binenta niya lahat ng ari-ari niya dito. Hinaho, pagdating niya sa US, maliligtas siya sa kanyang cancer. Binenta niya lahat. Pumunta siya doon. Pero namatay din siya ilang buwan lang. You cannot trust money or ang karunungan ng tao. Ano po? So, mga panahon na ganyan, suffering, trials in the family, someday, kung tatayo po tayo mabuti sa Panginoon at magtitiwala sa Kanya, walang imposible sa Kanya. Amen. Walang imposible. So, dadako po tayo sa ating pinakami. Ang sabi niya, ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Yung mga bagay na binanggit ng ating Panginoon, from verse 3 hanggang doon sa verse 7 ng Matthew 8, yung po ay sinabi na niya yung mga mangyayari. But still, sabi niya, huwag kayong maligalig. Do not be troubled. Kailangan mangyari ang lahat ng mga yan. Subalit ang mga yan, hindi pa yan ang wakas. That's the beginning ng mga kahirapan. Ano? Doon sa verse 8 po ng English, ganito ang sinasabi. Para andun po yung natin sa English niya eh. Ang sabi dito sa 7b, ano po? There will be famines and earthquakes everywhere. All these things are like, tingnan po ninyo, are like the first pains of childbirth. Kaya yung kanina, yung sabi ko, siguro ilagay na natin sa ganitong tema kasi wala po talaga akong naisulat na tema. But still, in English, ang sabi niya, all these things are like the first pains of childbirth. Kayo po mga ina na nanganak na, yung po mga hindi pa nanganak, hindi alam yan. Mga dalaga, di pa po alam yan. Pero yung pong nanganak na ng ilang beses, alam nila kung ano ang ibig sabihin po ng birth pain. Ano po? Birth pain. Kung atin titignan ang kasaysayan, pagsusunod-sunurin po natin ang nangyari sa ating Panginoon Kristo. Isang awesome, amazing, ano pa ang gagamitin sa English doon? Talagang kapanggigilalas, kahanga-hanga, Wonderful.
na pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Kristo nang siya po ay magpasimula na sa ministeryo. Diba? Nangaral, binautismohan siya. So, naranasan na natin na tayo po'y mabautismohan sa tubig. Tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo. After that, nangaral na siya. After that, kinaladkad siya ng Banal Espiritu doon sa bundok. Sa desierto, upang tuksuhin siya doon ni Satanas. 3 beses. Di ba, alam na natin kung ano yung tukso. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang batong yan sapagkat 40 days ka na hindi kumakain o tumiinom ng tubig. Palagi sumasagot ang ating Panginoon, it is written. Di lamang sa tinapay na bumuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ilang beses yun, 3 beses siyang tinukso. Sabi niya, you can defeat Satan by the word of God. At buti na lang, at merong isang pastor na sumagot, no! That's a lie. O, kailangan natin yung mga salita ng Diyos. Iharap natin sa ating kalaban. But, kahit na memorya mo pa ang Biblia na yan, kung ano man doktrina ang alam mo, kung ang buhay ng ating Panginoon Kristo ay hindi sumasa atin, tatawanan po tayo ng kalaban, ng diablo. Kaya nga sabi ng isang pastor na yon, Jesus defeats Satan not because he quote the Bible, but he knows who he is. Alam niya kung sino siya. Siya anak ng Diyos. And he lived by the word of God. He obeyed the Father. Yes. Kaya niya natalo ang kalaban. Kaya siya iniwan for the meantime. For the meantime. Kaya po ako, yun ang aking nakikita ngayon tinatanaw. We cannot defeat Satan sa kakakoup natin, sa kakabasa natin ito, sa kakabasa natin ng iba-ibang mga aklat, ng mga sulat, ng mga dakilang mga daunang mga tao, kahit sabihin mo pa nasa mo yung mga sinulat ni Smith Wigglesworth, ni na Dr. Robert Thompson, or Wilkerson, or whoever ng mga dakilang taong nabuhay. It's nothing. Unless, kung ano yung binabasa natin, yan ang buhay natin. Kung anong binabasa natin, yan ang buhay natin. Doon pa lang matatakot ang kalaban sa atin. Doon pa lang siya talaga matatakot. So tingnan natin ang karanasan ng ating Panginoon Kristo. Nangaral siya, no? Kinaladkad siya sa ilang, pagkatapos ay nangaral na siya, nag-ministry, nagpalaya sa mga demonyo, nagpagaling ng mga iba-ibang mga sakit, ipinangaral ang mabuting balita sa mga tao. Ang ganda ng umpisa, di ba? But suddenly, after 30 years, ng ilang taon niya, na nangangaral, at the age of 33, dinikit na po siya. Anong ginawa sa kanya? Inalipusta, nilapastangan, pinarusahan, pinagsasampal, binambu ng mga stick sa ulo, tapos nilagay pa yung koronang tinik habang nakalagay yung koronang tinik. Binambu yung kanyang ulo kaya dumudugo, then siya'y minomok, pinagtatawanan at sinuutan ng isang purpulang balabal. Yung pong kulay na violet at symbol of kingship. Tapos lumulhod sila sa kanyang harapan at niloloko siya. At pagkatapos ay dinala siya doon sa plaza. Hinagupit ng ilang beses sa pamamagitan ng isang latigo na tinatawag ng cat's claw, matatalim na mga dulo. At bawat hampas, hila, sumasama ang kanyang balat, mataba ng kanyang likuran. Pero tiniis niyang lahat yun. Tiniis niyang lahat. Pagkatapos doon,
Ipinapasan pa sa kanya ang krus papuntang bundok ng mga bungo, Golgotha. Habang nagdurugo ang kanyang likuran, nanghihinang-hina na siya, pinasan niya ang krus papunta doon sa mismong kanyang kamatayan. Doon sa mismong kanyang kamatayan. Hindi siya sumuko. Oo, nadarapa siya. At habang siya nakadapa, binabambo pa siya. Nakagupit. Hanggang sa pinatulong siya sa isang itim na lalaki. For how many minutes? Tapos binalik sa kanya. At inalalayan na hanggang doon sa Golgotha. Ganun po yung pain na naranasan ng ating Panginoon. After that, hiniga siya sa isang krus na kahoy. Ipinago ang kanyang kamay, ang kanyang mga paa. That he cannot reach anymore humanity. Nagkamali sila. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, kapag ka ako'y naitaas na, ilalapit ko ang lahat ng mga tao sa akin. That's the way na pwede nating ilapit ang mga tao sa ating Panginoon Kristo through His life, through our own death in self and in the world. Kung tayo nagdodoktrina o nagsishare ng Ebanghelyo sa ibang tao just to please God, na marami kayong nailalapit sa Panginoon o sa kanyang relihiyon, you are an hypocrite. Ginagawa mo lang yung magkaroon ka ng pride sa sarili mo. Meron akong nakakain, dami kong naipapasok. Sabi ng Panginoon, Panginoon, nangarap po kami sa iyong pangalan. Nagpalayas kami ng mga demonyo, kasama niyo kung magkumain, papasukin po ni kanyo. Sabi ng Panginoon, magsilayas kayo sa harapan ko, hindi ko kayo nakikilala. Kayo mapaggawa ng masama. Pinagawa lang ninyo yan dahil lang sa inyong mga ego, sa inyong mga pride, sa inyong mga sarili, na meron kayong ginagawa para sa inyong mga sarili. But those things are not for me. Sapagkat ang buhay ninyo ay nasa sanlibutan pa rin, ang inyong kaisipan ay nasa sanlibutan pa rin. Hindi nyo binibitawan ang lahat ng mga bagay na nagpapahamak sa inyo. Wow. Jesus. So yan po nakatago na siya sa krus. Father, Eloi, Eloi, sabi niya, Yama sa baktani, bakit mo ko pinabayaan naman? Then, sabi niya, huling hininga, into thy hands, my Father, I commit my spirit. Then he gave up his spirit. Sa palagay po ba ninyo, ang karasan ng ating Panginoon Kristo ay hindi katulad ng panahon natin ngayon sa ating mga sumasampalataya sa Kanya? Alam ng Panginoon kung ano yung kaya nating pasanin na krus. Alam niya. Alam niya na imomok din tayo ng mga tao, pero sabi niya, huwag kayong mag-alala sa inyong mga isasagot sapagkat ako maglalagay sa inyong bibig ng inyong mga isasagot sa kanila. Do not be afraid, for I have overcome the world, sabi ng Panginoon. Kayo mag-alala. Huwag kayong mag-trouble, huwag kayo. Sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sa panahon na yun, gagawin ko yun sa inyo. So, that's it. That's the process. After that, he died. Pumunta. Sabi nila, in the hell, in the Hades, for 3 days. Nangaral siya doon sa mga espiritu na humiwalay sa Diyos sa panahon na yun. At nang siya ay muling mabuhay, nagsama siya ng maraming mga bihag. That's the Lord Jesus Christ. Kung yun ay nagawa niya,
Gagawa niya sa atin yan. Amen. Ngayon, yung prosesong yan, the same way na daranasin natin sa huling panahon na ito. Ngayon po, dinaranas na yan sa Nigeria, sa Mozambique, sa Zimbabwe, diyan sa katabing nating malaking bansa. Yung isang bansa din na makapangyarihan diyan sa tabi natin. They are persecuting Christians, imprisoning Christians. At yung iba ay talagang ini-execute. Doon po sa Nigeria, nire-rape ang mga babae Kristiyano. Mga church building, sinusunog, pati yung mga riya-riya ng mga Kristiyano, sinusunog nila. Kaya nagalit po ang Amerika. If you will not stop them, ang sabi sa Nigerian government, we will. Kala ng Nigeria, okay lang, nagpatumpik-tumpik, takot kasi sila sa kanilang mga rebelde, mga extremists. Tuloy-tuloy pa rin itong mga extremists na ito sa kanilang ginagawa, pag-rape ng mga Kristiyano babae, paggawang alipid sa mga kalalakihan, pinapatay yung ibang mga Kristiyano, yung sunog yung mga church building, pinusunog ang mga bahay. Then, ilang araw pa ko lang nabasa, isang balita, binomba ng Amerika ang mga lugar ng mga extremists na ito. Na Amerika lang po ang pwedeng gumawa, Sabi ni Trump, I have told you before and I have warned you, stop. Pero hindi sila tumigil. Ayun, napilitan na silang bombahin. Even this, maaari siguro, pinahintulot ng Panginoon yun, that's not the way ang Panginoon ay kumikilos. Salamat sapagkat mayroong nagmamalasakit. Pero that's not the way. Tayo ay dumadaan sa isang panahon na talagang susubukin tayo. Parang ginto na padadaan sa kapoy. Ano po? Yung pong birth pang, ito po ay nakita ko sa isang mangangaral din. And I am amazed sapagkat, wow, sabi ko, for how many years na kaming 40 years na Kristiyano, I never encounter all this, yung pong kaalaman sa mga ito, how they elaborate all these things and explain all of this. Hindi natin yan napapansin. Ako, inaamin ko, hindi ko napapansin. But today, dahil nasa huling panahon na po tayo, kaya ipinapakita niya ito sa atin ng Diyos. Even from some pastors, from some teachers who are living right in the life of Christ. So, binibigay nila sa atin din. Look at this. And share this to my people. At ito po ang aking nakita, sabi niya, birth fang. Yung pagsilang ng isang bata, minsanan po ba kaagad-agad? Yeah, sumagot ang aking mahal na asawa. Hindi. Labor ka muna. Una, siyempre nandun ka na sa 9 months, di ba? Bigla, ay! Oh, bakit? Sumipa. Sabi ng bata sa loob, lalabas na ako! Kaso, kung minsan yung labor, matagal. Minsan maabot ng ilang araw. Pero nandun na yun, bigla, boom! Ay! Sumasakit na ako. Masakit na yung tiyan ko na. Yan. Sige, sabi niya, maglakad ka pa. Para mas bumilis. Ilang araw na hindi pa rin. Sakit na, umiikot. Ang sabi po dito, doon ang signal ng pagsilang ng bata. Sabi niya, biglaan. Di ba? Pero hindi pa pala. Ang sabi doon sa English, it increase in frequency. Kumbaga sa radio frequency, lumalakas. Lumalakas yung frequency niyan.
Yung bata parang paikot-ikot siya sa loob. Di na rin siya mapakali. Gusto na niyang lumabas dahil alam niya, panahon na niya para lumabas sa mundo. Pero kailangan pang mayroong mga pangyayari na mag-construct yung mga muscles, mag-career, mag-work yung lahat ng bahagi ng kaisipan, ng puso, ng lahat. Nakaready po yan eh. Makikita po niyo sa science, hindi po bigla na lang, boom! Ganun, hindi po. Kaya nga yung iba, hindi natural, nagpapasisarya dahil ayaw nilang masaktan ng matindi. Ano po, hindi nila naranasan kung paano yun talagang birth, paano pa sinasabi. It increase in frequency. Number 2, increase in intensity. Kung baga po sa earthquake, nagpasimula na yan ng intensity 1, naging intensity 2, naging intensity 3, 4, 5, 6, 7. Ibig sabihin, 8, ito na, matindi na. Ganun po yun. Ang pagdating ng ating Panginoon Kristo, yun po ang kanyang hinalimbawa sa atin. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. But, remember this, when all these things happening, rejoice ang sabi ng Panginoon sapagkat paparating na ako. Amen. Nasa mga pintuan na. Kaya wag po kayong magreklamo, bakit ganito? No! Pagsa-celebrate kayo ng New Year, sige, bagong taon, but remember this, every year na nahuhulog, nawawala, it means the clock is tickling. Sabi ito, no? Nagtitik-tak na po yung reloj. Na ibig sabihin, papalapit na yung 12 midnight. Ako, hindi ko alam kung nagbasa ng Biblia yung mga gumagawa ng mga rebulto na kay Jesus eh. Lalo na yung Cristo Rey. Pagkikita po ninyo yung kamay ni Jesus sa Cristo Rey, nakaganon. No? Hindi yung blessing. That's a warning. 2 minutes before midnight, I will come. Hindi natin alam kung kailan yun. Di ba? Yung Rosh Hashanah ng Israel. What is the meaning of Rosh Hashanah? A New Year. But the other meaning of Rosh Hashanah is the day that is unknown. Ano yung the day that is unknown? The coming of the Messiah. Wow! Salamat sa Panginoon. So, kung yan, kapag malapit na lumabas ang bata, aray! Sakit talaga. Ako hindi ko naranasan, kaya lang nakikita ko sa asawa ko pa. Kaya yung bang lalaki talagang paikot-ikot sa labas ng mga delivery room. Mapakali. Lalo pag naririnig na yung asawa nila sumisigaw sa sakit. But after that, paglabas ng bata, boom! Sabi ng bata, all the pain and waiting ay natapos na. Pagkita ng bata at ng ama doon sa anak, they rejoice. At ang ang ina, parang walang nangyari sa kanya sa 9 na buwan. But she knows. Ganun po yung pagdating ng ating Panginoon. But patindi na po patindi yung panahon na dumarating. I-prepare po natin ang ating mga sarili sa mga panahon na yan. Huwag tayo maging keng kapampangan po. E tamo maging bulagsak ka rin pera tamo. Huwag tayong maging vagabond. Gastos dito, gastos dito. No! Prepare for this day. Prepare for those days. Though alam natin ang Panginoon na magsasupply ng ating mga pangangailangan to help others na kinukulang din naman, during those days, God will shower us with blessings that we might bless others. Hindi yun sa atin. Sa panahon na yun, ng kahirapan, gagamitin ng Panginoon ang lahat ng mga ibigay sa iyo upang tulungan mo yung wala. Yung mga wala talaga.
Hallelujah, sapagkat itong mga bagay na ito ay napakabuti. Babasa lang po ako ng ilang mga kasi medyo po na tayo. Alam ko, we are, yung oras natin kumisan talagang ang bilis. Lumakad. Kahit hindi yan naglalakad. Ang tapos po, tingnan po ninyo sinasabi sa 1 John chapter 5 verse 1 to 5. Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas, at sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa Ama. Ito ang palatandaan iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag inibig natin ng Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang mga tunay na umiibig sa Diyos ay iyong tumutupad sa kanyang mga utos. Sinasabi nyo, love. Sasabihin ko sa asawa ko, love, I love you. Pero meron akong iba. Ano yun? That's hypocrisy. Diba? Simple lang yun. Halimbawa, mahal kita, pero meron akong iba. That's hypocrisy. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos sapagkat napagtagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. Amen. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. At sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ng sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Again, ginagamit po dito yung original Greek na pisteo. Para po yan matalim sa inyong kaisipan. Ang kahulugan ng Griego na pisteo. To believe, to have faith, to adhere, to rely, to stand in God. Doon lang po tayo talaga magkakaroon ng tunay na kaligtasan. Ibig sabihin, we are totally surrendered and obedient to God through Jesus. Through Jesus. Sa Book of Santiago, James chapter 1 verse 12 to 18. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong, a crown. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. So lahat ng yan, tiisin natin, pagtagumpayan natin. Amen. Huwag sabihin ni naman kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutukso siya ng Diyos. Sapagat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman niya tinutukso ang sinuman. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at napatangay sa sariling pita, yung lust. Kapag ang pita ay tumubo at nagugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito ay nagbubunga ng kamatayan. Warning po yan, no? Huwag kayong padaya. Mga kapatid kong minamahal, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi tayo iniiwan o pinababayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo, maiba, separated from the world. Upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Maging higit sa lahat ng kanyang nilalang. Kaya po paulit-ulit namin sinasabi sa inyo, binabanggit sa inyo, until we are conformed in the exact image of His Son, Jesus Christ. Romans 8:29. Sa Titus 11, yun na po natin. Ito na lang po, pagkatapos po dun sa conclusive na po tayo, verse. Titus 2, verse 11 to 14. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao.
Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan. Ang dakilang araw, the day, ng paghayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang ligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. That's the purpose po ng Panginoon. Kung bakit tayo dumaranas ng ganitong proseso. Do not reject the process. Tandaan po natin. Gumuhit ang Panginoon. Just walk on this track. Lumat kayo sa ginuhit kong ito. Huwag kayong pupunta sa kaliwa. Huwag kayong pupunta sa kanan. Huwag kayong lilingon sa likod. Just go on. At alam natin, siyang bahala sa atin. Amen. Tiwala lang po tayo. Amen. Ang mga problema sa buhay natin, ilagay natin sa harapan ng Diyos, sa trono ng Diyos. Then someday, mabibigla na lang kayo sa milagrong gagawin ng Diyos Yes. sa inyo, sa atin. Okay, masabi nga po, a well-trained soldier, disiplinado, persevere, talagang nagsusumikap, mayroong lakas ng loob, enduring pain. Alam po ninyo yung mga sundalong ito na talagang well-trained sila. Sa kanilang palang mga training, nasusugatan na sila. Talagang hirap na hirap. Pero sige pa rin na sige hanggang matapos ang kanilang mga training. Special forces. Sabihin ko po sa inyo, while God is training us and purifying us, then the other process of these things, kamukha ng ating Panginoon Kristo, we as soldiers of God train for victory. Kailangan natin lumaban sa mundong ito. At ang mga well-trained soldiers na ito, alam po ninyo, ako nakita ko ito sa mga natin, kahit mismo sa mga soldiers natin dito, sa ibang soldiers ng mga special forces. Sabi, yung mga well-trained soldiers, sa panahon ng mga labanan, di sila masyadong nasusugatan. Very few, yun po mga nasusugatan o namamatay. But yung talagang lumaban, nag-train talaga ng matindi, hindi po sila masyadong nasusugatan. Because they are well-trained. Okay? Sa ating pagtatapos, Revelation, again. Ang sulat po ng pahayag na sinulat ni St. John the Beloved sa Mount Patmos, island of Patmos. Sa 7 iglesia, ito lang po ang walang kapintasan. Kaya po tinawag siyang Philadelphia, a band of brothers. Sabi po doon sa English noon. A band of brothers, friendly love. Ayan. Philadelphia. Ang sabi po dito, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia. Ito ang sinasabi ng banal at makapagkakatiwalaan. Siya na may hawak ng susi ni David. Walang makapagsasara ng anumang buksan niya. Walang makapagbubukas ng anumang sarhan niya. Walang makapagsasara sa anumang buksan niya at walang makapagbubukas ng anumang sarhan niya. That is the authority na ibinigay niya sa atin. Kung tayo po ay kabilang sa mga tinutukoy ng ating Panginoon na ito. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Alam kong kakaunti ang kakayahan mo. Ngunit sinunod mo ang aking turo at naging tapat ka sa akin. Kakaunti ang kaalaman mo. Actually, memorize mo lang John 3:16 eh. But, sabi ng Panginoon,
Alam kong kakaunti ang kakayahan mo, ngunit sinunod mo ang aking turo at naging tapat ka sa akin. Yun po ang mahalaga. Kahit punin po ninyo yung utak ninyo ng mga intelihensya ng sanlibutan, ng mga doktrina ng reliyon, lahat! Punuin ninyo ang utak niyo, walang kwenta. Hindi pa, binabanggit-banggit na po natin, uulit-ulit natin. Alam kong kakaunti ang kakayahan mo, ngunit sinunod mo ang aking turo at naging tapat ka sa akin. Tigil ako doon sa kabala ng mga pagsubok na dinaranas mo. Dinugtong ko lang po yun. Kaya binuksan ko ang isang pinto sa harapan mo. At walang sino mang makapagsasara nito. Ano? That's a privilege. That's a ministry, maybe. Pakinggan mo. Padudulugin ko sa iyo at payuyukurin sa harapan mo ang mga pangkat ni Satanas. Nagsisinungaling at nagpapanggap na mga udyo upang malaman nilang iniibig kita. That day will come, God will expose those people who is harming you, deceiving you. At aalisin sila ng Diyos sa iyong buhay. Because He loves you. He loves us. Kaya po, pagka inaalis na po ng Panginoon yung mga bagay na yun, naiyak ka. Ano ba yung kanta ng isang ano? O Diyo, kaluguran da ka. Sabi. Kaluguran da ka sobra. Misarala rin mata nung alway ka. Tapos ang yakap-yakap niya, sanlibutan. Kasalanan. Kailangan po natin bitawan yan. Ibigay natin sa Panginoon. Sabi dito, sapagkat tinupad mo ang aking mga utos na magtiyaga, iingatan naman kita pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. This is a promise of God. Huwag po kayong makilala ko. Just keep on. Peace still. Manatili po tayo sa pananampalataya niya na ibinigay ng Diyos sa atin. Ulitin ko, sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiyaga, ay ingatan naman kita sa pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong mundo. 11. Darating ako sa lalong madaling panahon. Ingatan mo ang mga katangiang nasa iyo upang hindi mag-agaw ni numan ang iyong korona. Ito, nag-warning na po ang Panginoon. The devil will try to snatch the glory and salvation in us. He will send people, relation, money, wealth upang wasakin ang bawat mga hinirang ng Diyos. Sabi nga po, be aware. Be aware sa mga taktikang yan ng Diablo. Upang hindi maagaw ni numan ng iyong korona, ingatan mo ang mga kakatahiyang nasa iyo. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos. It means you will stay there in the kingdom. At hindi na siya maalis doon magpakailanman. Iukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. At ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit, buhat sa aking Diyos. Iukit ko rin sa kanya ang aking pangalan. So napansin po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo? Iukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. Even the Son declaring, my God, the Father. Ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit, buhat sa aking Diyos. Iuukit ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Wow. Ito po yung ating hinihintay at pinakahihintay. But, tandaan po natin,
Bago dumating ang lahat ng yan, nagsabi na ang ating Panginoon sa Mateo 24. At hindi na po tayo mabibigla. The process will go on until the day of the Lord. Tayo pong lahat ay yun na po. Salamat po, dakilang Ama, sa iyong kabutihan. Yes, Lord. Tulad ng pangako mo, hindi mo kami iiwan, hindi pababayaan. Mm. You will try everything, Father God, upang protektahan mo kami at hindi kami maagaw ni naman sa iyong kamay. Ito yung pangako mo sa amin. Inuukit mo na ang aming mga pangalan sa iyong palad at nakikita mo ang bawat mukha namin at kaanyuan. You know us very well, Father God. Yes, Lord. Maaari, pwede namin pagsinungalingan ang aming mga sarili. Mm. But, hindi ikaw. Mm. Hindi namin maitatago ang aming buhay sa iyo. Kaya po sa mga oras na ito, Ama, tinataas ko sa iyo ang bawat isa sa amin. Yes, All of us, O Holy Spirit of the living God, Mm. all of us, touch us today, Yes, this day, na ibinigay mo sa amin ang mga salitang ito. We will bow our head, O God, to the process na pinapahintulot mo sa amin. And help us, O God, kami po'y maging tapat sa mga utos mo sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon. For we are nothing without you. At hindi namin matutupad ang lahat ng ito without you, Father God. Yes. You are not, hindi ka po konsentidor na Diyos, kundi ikaw ay mapagmahal na Diyos. Hindi mo ahayaan ang iyong mga anak ay mapalayo sa iyo. Salamat po, Ama, sa araw na ito, sa mga salita mo aming pinag-aralan at binigay mo sa amin. Hayaan mo ang lahat ng ito'y tumimo, matanim sa aming mga puso, sa aming kaluluwa, lalo na sa aming mga espiritu. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay amang Diyos. Ang iyong pag-ibig ang siyang dumaloy sa aming mga puso upang ito ipadama namin sa aming kapwa, lalo na po sa mga kapatiran at mga nangangailangan ng mga tao. At ang iyong biyaya, Lord, ulit-ulit namin itong sinasabi ito every Sunday. Not as a repetition, but a faith. Isang pananampalataya na gagawin mo. Give us that grace, O Jesus, na nagtawid sa iyo upang maganap mo ang kalooban ng Ama. O Banal Espiritu, ang lahat ng ito ay ikaw ay gumawa. Patuloy na gumawa sa amin hanggang kaming maging ganap sa harapan ng Diyos Ama. Salamat po, Ama, Diyos. Sa lahat ng ito, sa iyo po namin binibigay lahat ng karangalan at kapurihan sa pangalan po ng aming Kristo. Amen. Amen. God bless you and keeps you.